Magandang umaga mga igan, naghanda na ng libreng sakay ang Department of Transportation at lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Magtitigil pasada ang Stop and Go Coalition bilang pagtutol sa plano ng LTFRB na i-phase out ang mga jeep na 15 taon pataas. Dati unang balita ni Tano Tingkungko. Hanggat hindi daw pinakikinggan ang kanilang hinaing sa pag-phase out ng mga lumang jeep, walang makapipigil sa nationwide transport strike ng grupong Stop and Go Coalition ngayong araw. Target ng tigil pasada na maparalisa ang 80% ng transportasyon sa Metro Manila. Ayon sa grupo, pahirap sa mga jeepney driver ang plano ng LTFRB na i-phase out ang mga jeep na 15 taon pataas. Plano kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapalitan ng mga electronic jeepney ang mga regular na jeep. Pwede naman matulungan ng LTFRB ang mga operator at driver na makapag-soft loan. Pero hindi pabor dito ang grupo. Hindi tulong yun kasi utang yun eh. Paano masasabing tulong yung loan? Utang yun. Hindi kami susubo sa utang. Ngayon walang utang itong mga tao. Ipapasok natin sa utang? Hindi kami pumapayag sa ganun. Hindi rin daw nila kakayanin ang mga bagong plano ng LTFRB na hindi naman sila ikinonsulta, tulad ng planong pagpapatupad ng minimum na puhunan ng operator ng pampublikong sasakyan bago mabigyan ng prangkisa. 7 million pesos para sa jeepney operators habang 12 million pesos naman sa operators ng UV Express. Kasi hindi sila nakikinig sa gusto namin eh. Kami humingi na ng panawa sa kanila nung unang deklarasyon namin na sana maintindihan nila kami dahil kung kami papayag dito, mas lalo silang mahihirapan. Alas 4 ng umaga, magpapakalat naman ng Department of Transportation o DOTR ng mga government bus at 6x6 truck para sa mga stranded na pasahero. May pribadong bus din pero merong bayad. Nangako rin ng Quezon City Government na magpapalibreng sakay ngayong araw. Bukas sa mga naturang libreng sakay mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting.